Pambira na naman. It's good to see you for the last episode sa buwan ng Pebrero. It's good to see you, Team Focus. Amen! Kamusta kayong lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. Alaga naman nakakatuwa kasi buzzer beater ang lahat. Kinabahan pa ako, baka matapunan ng mga kagamitan dito. Pero kita... kita naman natin lahat, mga kapatid. Ay, kita naman, para walang nangyaring kaguluhan dito. Pero kanina, nagtatakbuhan ng mga tao dito sa paligid. Pero magandang gabi sa inyo lahat. Shout out to North, South, East, and West corners ng ating pong simbahan. To all the Team Focus na nasa different areas, magandang gabi sa inyong lahat. Of course, shout out sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, na nasa taas ngayon, kasama si Baby LG. Shout out sa inyo. And shout out din sa aking area, Southeast Family, Chosen Generations. Yung iba nandito, yung iba wala, yung iba wala na. Ano ba yan? Kaya shout out sa inyo lahat. Of course, ay binabati ko rin ang lahat ng mga studio live audience natin. Na ipakita mo. Yan. Sabi ko studio live lang eh. Ano ba yan? Hindi naman. Isa pa. Yan. Of course, shout out sa inyo lahat. At shout out syempre kay eto lagi natin nakakalimutan to eh. Ay, patay sila ba si Miss Aloha Daef. Oy! Ang ating deaf Solo mo! Parang galit sa mundo eh. Okay na. Yan, shout out sa inyo at magandang gabi. Let's enjoy this, Sir Dominic. Good evening. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Team Focus, kumusta kayo? And shoutout nga pala dyan sa mga grupo ko, Trusted Timothy. Manood na kayo and nag-send ako ng link. Okay, nandyan na yung link. And of course, binabati ko yung grupo namin sa young people dyan sa area. And meron ko yung first time dyan, shoutout kay Stephanie. Yan, shoutout kay Stephanie. And of course, shoutout kay Mami. I know you're watching. And of course, sa iba pang mga young people na hindi ko nabati, hindi ko naman kayo kilala. Anyway, manood kayo, manatili kayo. Manood sa ating programa. By the way, shoutout din pala sa mga Team Focus leaders. Yan. Yes. Shoutout sa inyo mga Team Focus leaders at Team Focus groups. Yes, shoutout pala kay Brother Ruben. Bagong leader. Ha? Bakit? Sa ano? Sa Mighty Isakar. Yan. Mighty Isakar na ba o Mighty Isa na lang talaga yan si Brother Ruben? Ewan ko, baka yung iba dyan, baka naging Mighty Isachar. Oy! And of course, shoutout din pala sa lahat ng mga Team Focus groups. Kanina nakita ko si Sir Dominic nag-video para batiin yung kanyang grupo at i-remind na manood. Kaya ewan ko lang sa iba. Oy. Ano ba yung mga leader dito? Nagbabati yan. Tapos live na, tsaka ka magre-remind. Ano ba yan? Diba? So kaya let's enjoy this evening. Share the link. Tag the names of your friends and relatives para sila rin ay ma-enjoy ang program. Dumigay ako sa ilong lumabas. Naluha ako. Ang asim niyan. Ang anghang nga mo. Okay, so nga pala, baka meron tayong mga kasamahan dito na nasa ibang simbahan. Kayo man ay taga-ibang simbahan. Ang tanong ko, bakit? Ba't kasi kayo dito? Biro lang. You're very much welcome to watch our program. Shout out sa inyong lahat. Okay, lalo sa ating mga missions. Shout out sa inyo. And let's continue sa ating pinag-uusapan all about Commit to Love for the last episode ng buwan ng Pebrero. Ang tanong ko ngayon sa inyo, did you commit yourself to love God? Pero bago yan, let's have a recap muna, Sir Dominic. By the way, Pambira, isang buwan kaagad. Oo nga eh. Isang buwan agad. Ang bilis kasi ng buwan na to, 28 days lang. Yes, ang dami yung Team Focus, ang dami nating napag-usapan. 5. Naawa ako kay TJ. Bakit? Wala na naman siyang birthday. Shout out again, Sir Jinggoy. Yan, shout out sa'yo. Ang galing mo eh. Sige, Sir Dom. Pambira. Wala na naman. Ako din, wala rin 4 months yung anak ko. Diretso 5. Sige, Sir Dom, sige. Okay, 5 months, 5 weeks. 5 weeks, 5 Thursdays, Team Focus, pang-5 ngayon. Dapat meron tayo natutunan. Recap tayo last week. Sabi last week, pinag-usapan natin last week sa pinangunahan ni Sir Jow. Sabi ni Sir Jow, hindi natin kayang panatilihin ang ating sarili sa pagmamahal ng Diyos. Tandaan natin yung Team Focus.
kahit anong pangyaring pagbabago sa buhay natin, Team Focus, tandaan natin, nandiyan at laging mananatili ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan. For you to keep yourself doon sa pagmamahal sa Diyos, ang kailangan natin ay commitment. Commitment saan? Commitment sa pagmamahal sa Diyos. Yan. Pero ito, sinabi rin last week ni Sir Maki. Sabi ni Sir Maki last week, marami sa atin, sinasabi natin, parang nawala sa akin yung pagmamahal ng Diyos. Akala mo talaga, daming pinagdaanan sa buhay. But the truth is, 13 years old pa lang yan. 13 years old pa lang. Umakati na, grabe, parang nawala sa akin. Na-misplace? Ano ba yan? Team Focus, tanda niya, marami sa atin sinasabi natin, parang nawala ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Pero ang totoo nun, Team Focus, tayo ang nawala sa pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kailangan natin ng commitment. Kasi with commitment, sabi ni Sir Maki, aayusin niya ng ating desire. Kahit ano pang desire mo, pag meron kang commitment, aayusin yan ng commitment mo. Kasi, ang marami sa atin, maraming tao ngayon, ang gusto niyang makuha yung desire niya. Kaya pag with commitment, aayusin yan. Aayusin ng desire mo ang commitment. Kaya marami sa atin, Team Focus, nawawala ng focus doon sa tamang commitment, kaya nawawala kagad eh. Di ba nagbigay sa atin si Sir Maki na example sa Garden of Eden, di ba? Sila Adam and Eve, mahal naman nila ang Diyos, pero bakit sila nag-disobey? Kasi hindi maayos yung kanilang pagmamahal. Yung wala silang commitment doon sa pagmamahal sa Diyos. Nagbigay din siya ng verse, Proverbs 18:1, Through desire a man having separated himself. Dahil sa desire niya, pinili ng tao na ihiwalay ang kanyang sarili. Yan. You should, tapos sabi ni Sir Jao, kaya dapat, para sa ating commitment, ang kailangan nating dapat gawin sa ating sarili, dapat nating dalhin ang ating sarili sa katotohanan. Na ano yung katotohanan na yun? Dalhin natin ang ating sarili na mag-commit sa pagmamahal sa Diyos. Kasi, pag nag-commit tayo sa pagmamahal sa Diyos, ito yung Team Focus, everything that you do, magkakaroon ng pagmamahal. Tanda, ang ganda nun eh. Pag nag-commit ka na magmahal sa Diyos, lahat ng gagawin mo, Team Focus, merong direksyon. Unlike na sinunod lang natin yung ating desire, madarating ang panahon na i-distance natin yung ating sarili. Bakit? Nawala na yung desire mo. At bakit nawala yung desire mo? Wala kasing commitment. Yan. So, ma-realize natin, sabi, final na paalala sa atin ni Sir Joe nun, tandaan natin, Team Focus, marami ng tao, marami ng matatanda na, may pamilya na inalis nila yung sarili nila sa pagmamahal, yung commitment nila sa pagmamahal sa Diyos, na ngayon, hanggang sa ngayon, Team Focus, may pamilya na sila, wala pa ring direksyon ang kanilang buhay. Kaya ngayon pa lang, Team Focus, habang kayo pa lang ay nasa Team Focus, dapat matuto na tayong mag-commit sa pagmamahal natin sa Diyos. Yan, sir. Yeah, alam mo, Sir Dominic, isa sa mga highlight, no? Baka parang masyadong malakas na medyo. Hinaan mo lang konti. Kasi tsaka parang sabog sa live, baka nagsasagad tayo dyan sa ano. Okay, alright. So alam nyo, Team Focus, isa sa mga pinakamagandang tandaan when it comes to committing yourself to the love of God. Alam mo, ito yan, Sir Dominic napag-usapan natin, it will lead you to it will help you to have the right attitude. And katulad ng pinakahuli natin pinag-usapan, it's all about desire, di ba? Maraming desire ang tao, lalo na kayo sa ganyang edad ninyo, Team Focus, you are full of desires, di ba? You are full of desires na kung saan ito yung gusto. Simple lang naman kasi pag sinabi natin desire, katulad ng in-explain ko kanina sa ating area Bible study, pag sinabi kasi natin desire, it is the thing that you want na nanggaling mismo sa puso mo. Okay? And when it comes to desire na nanggagaling sa puso, alam nyo, it's a big thing. Lalo na in the Bible, pag ang isang bagay ay galing sa puso. Kaya nga, ganun na lang yung warning ng Panginoon na bantayan mo ang iyong puso. Bakit? Is it the seat of all affection? Lahat dyan manggagaling. The way you act, the way you talk, the way you walk, lahat dyan manggagaling yan. Okay? Yung iniisip mo, dyan galing yan. Yung kung paano ka mamuhay sa buhay mo bilang isang kabataan, lahat yan ay galing sa puso. It's all about a desire. Kaya ngayon ang kagandahan, kapag nag-commit ka na mahalin mo, na ikaw ay magkaroon ng commitment, na ikaw ay mamahalin mo ng lubos ang Diyos.
Bakit? Kasi God will help you to fix your desire. Diba? God will help you fix your desire. So yun yung mga pinag-usapan natin. Pero alam mo, Sir Dominic, as we close this topic, ngayong buwan na ito, this is the last Thursday of this month, sa Sabado, March 1 na. Ang bira, ang bilis, di ba? O, sa Sabado, March 1 na. But as we close this topic, commit to love. Okay? Commit to love God. Particularly, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Sabi ko nga sa inyo, wala yung first part na yan kung wala yung second part. If God didn't love us first, wala tayong mamahalin. Yep. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya nga, we should commit ourselves to love God. Alam mo kung bakit, Sir Dominic? Kung bakit ganyan kahalaga yan? Because committing yourself to love God, one of the great things about committing yourself to love God, it will lead you to the right conclusion. Pag sinabi natin conclusion, yung pinaka-end, okay? Yung pinaka-magandang tagpo sa buhay ninyo, it will lead you to right conclusion. Pinaka-magandang dulo ba ang sinasabi natin? Alam nyo, mahalaga ito, Team Focus. Mahalagang mapag-usapan ang dulo. Di ba? Minsan sinasabi natin, grabe naman, sobrang advance naman ng kung mamamatay ng teenager. Hindi naman natin pinag-uusapan yung kamatayan dito. But the good thing about committing, if you learn to commit yourself to love God, it will lead you to right conclusion. Kasi Sir Dominic, alam mo kung bakit mahalagang pag-usapan ang right conclusion? Yung right end ng buhay natin, Team Focus, bilang kabataan, kung bakit mahalaga? Because right conclusion, yan ang nagsasabi na meron kang right decision. Di ba? Ang tamang end ng buhay mo bilang isang kabataan, okay, what is the end of your life as a young people? O, to be particular, Team Focus. Okay, pag-usapan natin, let's be particular. Pagdating sa inyo, Team Focus, ang end ng pagiging Team Focus nyo is 24 years old. Tama? 25 is team preparation and onwards. Okay? Hanggat wala ka pang asawa, team prep ka. Okay? Now, to be particular, Team Focus, ang pinaka-end mo is 24 years old. Sabihin natin ganun. Now, that is your end. Now, as you reach that end, ilang taon ka na ngayon? Okay? Okay, kayo na makakapagsabi, ilang taon kayo ngayon? Pero habang nakikita ninyo yung 24 years old na ikaw, baliwata ako, sir. Hindi mo naman, sir. Hello, 24. Hindi naman ganon. Okay? As you saw yourself sa 24 years old na yan, habang tinatahak mo yan, pagdating mo kaya ng 24 years old, masasabi mo kaya that I made a right decision? Kasi na-reach ko yung tamang conclusion. Okay? Now, bakit natin mahalagang pinag-uusapan ito? Anong connect nito sa ating topic na commit yourself to love God? Alam mo, excited ako dito, Sir Dominic, habang kanina after kong mag-set up ng dyan sa baba, nakihiram tayo sa studio, masisira yung gamit natin sa taas eh. So nakihiram tayo dyan, nag-set up tayo dyan, pagkatapos nag-aaral ako pang Bible study, then nag-aaral ako para dito. Na habang pinag-aaralan ko to, Sir Dom, alam mo, excited ako kasi sabi ko nga sa inyo, yung pag sinabi nating right conclusion, it means you made a right decision. Pero anong dahilan ng pagkakaroon mo ng right decision? Ito. If you commit yourself to love God, that will always lead you, Team Focus, na gumawa ng tamang desisyon. Kasi hindi pwede na sinabi nating mahal natin ang Panginoon and then puro sala-salang desisyon ang gagawin natin. You can testify, some of you can testify, Team Focus, that a lot of you made a wrong decision before. Okay? Maraming kasing edad ninyo ang nakagawa ng isang desisyon na hindi maganda. Pero tingnan ninyo, simula nung natutunan ninyo na mahalin ang Diyos, konti-konti natututunan yung gumawa ng tamang desisyon. Kailan nagsimula yon? Nung una, nakakilala kayo sa Panginoon. Nung nakakilala kayo sa Panginoon, sumunod kayo sa tubig ng bautismo, nabilang kayo sa pamilya, sa simbahan ng Diyos, miyembro kayo ng pamilya ng Diyos, miyembro kayo ng simbahan ng Diyos, nagkaroon kayo ng pastor, nagkaroon kayo ng simbahan, nagkaroon kayo ng tamang pangunawa sa Biblia, na-lead kayo sa tamang desisyon. But as you go way back, saan lahat yun nagsimula, Sir Dominic?
Nagsimula yan nung nag-commit ka na mamahalin mo ang Diyos. Di ba? Now, team focus, katulad ng sinabi ko sa inyo, at your age, sa inyong edad na ganyan, you have some people, you have some friends, you have some relatives even, na alam ninyo na nung hindi pa sila, nung sila ay hindi nakakakilala sa Diyos, wala silang maayos na desisyon. Yep. Di ba? Let's say for example, sa inyong mga classmates, kaya nga sinasabi natin dito, di ba, na imbitahan ninyo yung mga kaklase nyo. Kasi ganun din natin sila gustong bahagian. That when it comes to your life as a teenager, maganda, ito yung ma-promote. Yung mag-commit kayo na mahalin nyo ang Diyos. Bakit? Because as you commit yourself to love God, imposible na hindi ka madala sa tamang desisyon. At ang kagandahan yan, binagay ko kasi sa pagtatapos natin, Sir Dom, since meron kang tamang desisyon, tatandaan mo that right decision of yours will always lead you to right conclusion. Amen. Maganda na tatapusin mo, team focus. Your goal should be, tatapusin ko ang pagiging team focus ko sa tamang tapos. Amen. Tatapusin ko ang pagiging team focus ko sa right conclusion. Now, what is the right conclusion? In the Bible, in the book of Ecclesiastes, isa yan sa mga tinuturo. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yun? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of life. Okay? Nakuha nyo, team focus, ha? Let us hear the conclusion of the whole matter. What is the conclusion of the whole matter? That is the right conclusion, Sir Dom. Ano yun, right conclusion na yun? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. But as you go back sa verse number 1, dito ka babagsak. Bakit? Ano sabi in verse number 1? Ecclesiastes 12. Remember now thy Creator. Amen. Consider thy Creator. Know thy Creator. Paano mo makikilala ang Diyos, ang iyong tagapaglikha? If you commit yourself to love Him. Amen. Lagi mo siyang maaalala di ba? Pag mahal na mahal nyo ang isang bagay, hindi mo yan makakalimutan. Sample, kailan nyo nakalimutan ang cellphone nyo? That's right. Kailan nyo nakalimutan ang tablet nyo? Kailan nyo nakalimutan ang iPad nyo? Kailan nyo nakalimutan ang laptop nyo? Pero makailang beses nyo makalimutan ang Bible nyo. Di ba? Bakit? Because alam mo nandoon yung puso mo Na tinanin nyo, team focus, if you commit yourself to love God, nasa Diyos ang puso mo ngayon. Now, every time na nasa Diyos ang puso mo, hindi mo makakalimutan ang ginagawa sa'yo ng Diyos. Amen. Dahil hindi mo ngayon makalimutan ang ginagawa ng Diyos sa'yo, nandiyan dyan ngayon patuloy na magri-ring ang lahat ng mga bagay na dapat mo palang gawin ay para sa Diyos. Kaya nga anong bagsak yan, Sir Dominic? Ang bagsak niyan lagi, dadalhin ka sa tamang decision that will lead you to right conclusion. Amen. That's the beauty if you commit yourself to love God. Amen. Na? Amen. Ganyan kaganda yan, team focus. Sabi ko nga nung una, sabi ko sa inyo, ang ganda ng desire ninyo. Ang ganda ng desire, nakuha natin yung desire, and sabi ko nga, naitama yung desire natin ngayon. Sabi ko sa inyo, team focus, naitama ngayon. Maitatama ngayon ang decision mo that will lead you to right conclusion. Amen. Alam mo, Sir Dom, kung bakit ko rin dyan dinala, kasi tama na muna ako. Tama na muna kami ni Sir Dominic. Yes. No? Kasi dahil sa pagtatapos ng taon, buwan, sorry. Sa pagtatapos ng buwan na ito, Team Focus, all about committing yourself to love God. Isa lang ang pinakamagandang mag-iiwan sa inyo ng topic pagdating at magkuklose ng topic na ito. Walang iba, let's welcome, walang iba kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, at sa lahat ng mga actual audience dito. Kasama natin dito yung ilang mga estudyante. Sabi ko kanina, sana alam kayo ng mga parents ninyo, ha? Di ba? Sabi nyo kanina, alam kayo. And the rest, of course, hindi na talaga kayo nagpapaalam. At ang isang bagay lang dyan, na natutuwa ang mga magulang ninyo, wala kayo sa harapan nila. Well, maganda tong topic na ito. By the way, magandang gabi, Dom and Mac.
And the rest ng mga nandito pa na mga kinatawan itong programa po natin sa mga young people. But anyways, maganda yung topic patungkol sa pagmamahal sa Panginoon. No? And alam nyo, actually, pagka inisa-isa natin ito, mukha yatang direct hit tayo Direct rito. hit. But anyways, Tingnan lang konti. si Dominic kasi kailangan niya talaga yung buga ng air conditioner eh. Pero kinakailangan din talaga. Anyways, maganda itong topic mga kapatid, and salamat na meron tayong pinag-uusapan na ganito. Man. Pero ang pinakamaganda rito, no, ma-define natin ang mabuti yung commitment, ma-define natin ang mabuti, or we should have the reason, dapat may mga reasons tayo why we should love the Lord. Ngayon, binabanggit niyo naman sa 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Maganda yun. Pero, yun ay resulta na, hindi yun reasons. Okay? Now, pag sinabi natin kasing commitment, you are putting your agreement. There is an agreement. Amen. Okay? You are putting your agreement into action. Amen. Deliberately, tuloy-tuloy. Hindi yung pabago-bago or hindi yung pawala-wala. Tuloy-tuloy talaga yung binibigay natin. Ngayon, so, we're putting our agreement into action deliberately. Yan ho yung commitment. Okay? Ano yung commitment natin? To love God. Para mahalin ang Diyos. In other words, kasi para maunawaan natin mabuti kung paano natin mamahalin ang Panginoon, paano natin dudugtong yung commitment, commit to love. Kasi, alam nyo, kung pag-aaralan natin ang Bible, kahit hindi ka na mag-commit to love, talagang mamahalin mo eh. Now, para saan yung sinasabi natin commit to love? Okay? Commit to love. Ang ini-implicate po noon, ang ipinapahiwatig sa atin noon, ay yung upang tuloy-tuloy natin siya na mamahalin deliberately. In other words, nag-i-improve araw-araw. You see, nag-i-improve araw-araw. Sa anumang relationship, napakaganda yan. Kapag kayo ay committed to love, sabi ko sa inyo, pag hindi mo na-emphasize ito, pag hindi mo na paliwanag ito, salita na ito, itong commit to love na ito, para bang magkahiwalay, parang hindi na magkakatagpo. Parang hindi mo na kinakailangan sabihin pang commit to love. If you love it, talagang committed ka na. You see? If you love your wife, your husband, or if you love God, wala, hindi mo na kailangan lagyan pa ng commit. Pero, paano natin ilalagay yon? May pinapahiwatig kasi. Ano yung pinapahiwatig? Pinapaabot sa atin. No? Ang pinapaabot sa atin ay ganito. Upang araw-araw ay makikita natin yung improvement ng pagmamahal. You see, talagang may reason na eh. Alam niyo kung bakit? Okay. Yung pagmamahal natin sa Diyos na sinasabi ni John, ang sabi ni John, we love Him because He first loved us. Anong ibig sabihin nun? Yung nature, divine nature ng Diyos, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ay napunta na sa atin. Kalakip ng divine nature ng Diyos ay love. Because God is love. Okay? God is love. Hindi nagpi-fail yung love, pero tayo bilang isang tao, may mga kalaban tayo eh. You see, for example, sinabi ng Biblia, kung saan pwedeng ituon yung love. May love ka rin dyan, pero saan nakatuon? Anong sinabi ng Biblia para malaman natin? Sa negative form nilagay ni John. Si John din nagsabi nito eh. Ano sabi ni John? Love not. O nasa negative form. So in other words, yung love ay meron din pwedeng pagtuunan ng pansin pala. Man. Alin yun? Yung world. Oh, pero sabi ng Biblia, sabi ni John, love not. You see, the word. So yung divine nature ng Diyos nasa atin, na ang kalaban ng mga kapatid ay yung flesh natin. Right. Yung desire natin, yung lust of the flesh. Yung sabi rin ni John yan. Di ba? Tatlo yan mga kapatid, the pride of life. Yun ang mga kalaban, matitindi po yan. So kaya, young people, kung hindi nyo napapansin, yan ang kalaban ng divine nature na nandiyan sa atin ng Panginoon
na dapat araw-araw nag-i-improve yun. You see? Now, nandyan yun eh. Since na tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, nandyan na yan. In fact, the Holy Spirit that is who is residing in our body, nandyan sa ating katawan, dyan siya nakatira, ang fruit ng Holy Spirit is love. You see? So talagang palalabasin. If the Holy Spirit, if you will not quench the Holy Spirit, then love must be manifested. Amen. Love is evident if the Holy Spirit is present. Amen. You see? So, makikita natin, ulitin ko, love is evident if the Holy Spirit is present. Or when the Holy Spirit is present. Okay? Ngayon, ano na lamang yung commit? Pagka ikaw ay committed sa isang relationship, yung relationship ay nag-i-improve yan araw-araw. Anumang bagay na ilalagyan mo ng commitment, papatungo yan sa kabutihan. Hindi yan patungo sa kasamaan. That's right. That's Pag right. committed ka sa gawain ng Panginoon, patungo yan. It's always going up, not going down. Amen. You see, pag committed ka sa relationship, ganun din po yan. You see, bakit? Ay, ilagay mo pa yung love dyan. Anong ibig sabihin? Araw-araw, nakikita nating nag-i-improve yung love. Kaya pag pumunta kayo sa 1 Corinthians chapter 13, makikita niyo, love never fails. Lahat ay nawala na, pero ang matitira na lamang ay ano? Charity. See? Charity na lamang ang matitira. Wala nang iba. Bakit? Kasi yun yung hindi nag-fail. Pag nakita na natin ang mukhaan ang Panginoon, doon yan, mga kapatid, makikita natin yung pinakang maturity ng pag-ibig natin. That's right. You see, ngayon, sabi ko nga sa inyo, may mga kalaban pa eh. Alam natin. You see, ilan sa mga young people ngayon, alam naman natin yan. Bagamat ang tagal na ng programa natin, meron tayong simbahan, lahat. Pero makita nyo, nag-fail pa. That's right. Bakit? May ibang target eh. May ibang ano yung love eh. So, it's not really actually the love of God na nandiyan sa atin. Napapagkamalan natin love of God. Because the love of God never failed. In other words, hindi yan nag-ano eh. Walang limit yan. You see, kaya nga mga kapatid, pagka may pagmamahal ka talaga ng Diyos, tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Pag meron ka talagang pagmamahal ng Diyos, kaya mong gawin ang lahat eh. Amen. Amen. Love is the greatest conqueror. You see, love conquers everything. You see, hindi mo maawat yan. Walang strong na mga bagay sa ibabaw ng lupang ito na hindi kayang tumbahin Right. ng pagmamahal ng Diyos. Right. You see, so but it should be the love that was inherent natin mula sa Diyos. Nung tayo tinanggap natin ang Panginoon, kasama yan sa tinanggap natin. Amen. Bakit? Divine nature yan ng Diyos. Amen. Hindi mo kayang tanggalin yan. Hindi mo kayang tanggalin yan sa Diyos. Eh kung nasa iyo na lamang ang Diyos, you see, nasa iyo yung Holy Spirit. Maliwanag, nandyan. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kung tinanggap mo ang Banal na Espiritu, silyado ka ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, hindi alis yan dyan. But, meron kang dapat gawin. Magpapasakop ka, magpapakontrol ka. Kasi ang flesh na ito, pag hindi ito kinontrol ng Banal na Espiritu, ang lalabas dito, ang magkukontrol dito, ay yung flesh. Amen. At kapag ang flesh nag-control, lalabas dyan yung lust, lalabas dyan yung pride. You see? So, makikita nyo, napaka-delikado. Kaya nga, mga kapatid, maraming mga tao nagsasabing, I love you, I love you, I love you. Pero, pag tinignan mo yung I love you nila, baliktad eh. You see? Baliktad. Hindi mo makita ang Diyos doon sa I love you. You see? It's all about flesh. It's all about pride. You see? Kaya maraming nasasaktan because it's not actually love, but it's pride. You see? So makikita natin mga kapatid dito, napakahalaga na maunawaan natin na ang sinasabi ng Biblia ay maliwanag. We love Him because He first loved us. When God first loved us, boom, pumasok siya, kasama, yung divine nature niya nasa atin, okay? So yung divine nature, nandoon yung love,
Kaya nung nasa atin, may ano tayo, meron tayong maibabalik sa Diyos. Kung walang pumasok sa atin, wala tayong maibabalik sa Diyos. Amen. Na sinasabi ni John, we love Him because He first loved us. So we love Him now. Pero kaninong love yon? Sa Diyos yon, na nilagay ng Diyos na totoong pag-ibig na bunga ng Kanyang divine nature. Okay? Ngayon, punta tayo sa reasons. Bakit kinakailangan? You must have the reason. Okay? Ang problema ganito, dito tayo magtatapos eh. Bakit pagdating sa tao, may mga reasons tayo para mahalin ang tao? Tama. Oh. Ikaw Dom, di ba? Mahal mo siya kasi may reason ka. Nawala ng sound eh. Nawala na sa... Kahit may sound po, nawala eh. Amen po. Amen. Baka parehas kayo na minamahal ni Junior. Kaya tinanggalan ka ng reason. Yeah. May reason ka kung bakit mahal mo siya. Na-interview ako tuloy. Yeah? Dominic? Stoy, tinatong ko. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nakikinig ba si mami mo? Nakikinig po. Nakikinig. Ayan. Doc Eugene. Good evening. Shout out kay Doc Eugene. Ayan. Interviewin ko dito. Actual Patay to, ka, mga kapatid. Oh. Bibigyan kita ng isang, bigyan mo nga ako ng isang rason kung bakit mahal mo siya. Iyo. Isa lang. Sigada. Sa Answer Ministry, sir. Hindi sapagkat Ilocana siya. Pero ay, sabihin, ang ibig ko lang sabihin, anong sinasabi mo? Ilocana kasi si mami mo. Ako po, si Ganun mami. ba? Ako po, si mami. Yeah, okay. Mami niya po. Sige, sir. To be honest, sir, maganda po. Maganda. Maganda po. Alright? Maganda. Okay. So makikita nyo, sa tao mga kapatid, may reasons tayo. Nalalagyan natin ng reason kung bakit siya mamahalin. Bakit pagdating sa Diyos, wala tanong, ang Diyos ba'y maganda? Yes, sir. Oh. You see, makikita nyo, may tinatawag tayong beatitude, beautiful attitude. Man. You see? So makikita mo sa Diyos. Now, araw-araw, eto mga kapatid, ito yung sinasabi natin, actually, pag nakita kasi natin, narinig natin yung commit to love, parang nandoon yung duty, nandoon yung force, nandoon yung parang pinipilit ka. Kapilitan. Grabe na. May stressful na, it should not be that way. So, sana tignan natin yan na yan ay isang opportunity na ma-enhance o lumawak o tumibay yung pagmamahal mo sa Diyos kasi napakasaya nang meron kang minamahal. Amen. Yes, sir. Amen. Yes, sir. O kahit hindi ka pa naman minamahal, pero basta't sa iyo, sagutin mo ko, basta't sa iyo, masaya at inspirado. Yes, sir. Yeah, pag nagmamahal ka, kahit hindi ka pa minamahal, inspirado ka eh. You see, ngayon, sabi mo, may reasons ako para mahalin yan. Na, ito yan mga kapatid, ha? Pinagpawisan Tandaan nyo mga kapatid. Tandaan nyo. Maganda to eh. Maganda to. May reason ka para mahalin siya. Okay? Now, maybe you are in a relationship. Hindi ko naman sinasabi si Dominic na may relationship na sila. Okay? Alright. Tama ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alright. Buti na. Nasa ano tayo eh. Nasa air tayo. Yes, Nasa sir. media tayo. Kinakala sigurado ang lahat eh. Yes, sir. Okay, so. Alright, now. So, makikita nyo mga kapatid na habang nasa relationship ka, teka muna, wala ka pa nasa relationship. Ano? Okay. Palitan mo na lang yung status mo. Alright. So, meron siya, sabi niya, maganda. Alright? Pero kahit wala kayo sa relationship, hindi naman masamang nag-uusap. Di ba? Binabati ko naman po, Pastor, pag nandito. Oh, yeah. Hindi naman masamang batiin. Hindi naman masamang, hindi naman kasalanan na i-message mo. Yeah. Di ba? Good Hindi. Sinasabi ko lang, hindi ko sinasabing Ang defensive mo. Sorry! Sinasagot ko lang! Seryoso eh! Para kang ano eh. Para kang yung driver, sabi ng driver, may umutot sa pasahero niya. Sabi niya, yung umutot, hindi pa nagbabayad. Sabi nung una kasi hinahanap eh. Sino ba umutot? Walang nagsasabi. O sige, yung umutot,
Hindi pa nagbabayad. Sabi ng umutot, sinuklian mo na nga ako. Napaamin. Huwag ka masyadong defensive na nagkakatuloy yun. Well, anyways, hindi masama lahat yun. Pero ang sinasabi ko, pakinggan nyo mabuti ha, pakinggan nyo, para maunawaan nyo yung commit to love. Okay? Ito'y napakaganda. Tignan nyo to as an opportunity to enhance your relationship or your knowledge on Him. Amen. Okay? Para mahalin mo siya. Now, notice here. Tignan nyo. Sabi yung isa pa lang, maganda kasi siya eh. Yeah. Pero it starts from there. Hindi yan nagtapos dyan, kundi nagsimula yan dyan. Tama? Yes, sir. Yeah. So, in other words, tuloy-tuloy pa. Yes, sir. Yeah. Kasi on mic ka kasi. Hindi ka Live naririnig live na. tayo. Ito na. Dapat naririnig tayo. Okay. Ngayon, so habang nagsimula lamang doon sa maganda kasi siya eh. Sa araw-araw mo siyang nakikita, may makikita ka pa. Hindi ko sinasabing ibang babae. Sinasabi ko, siya pa rin. Di ba? Okay. Ang bihira. Ang saya-saya, no? Okay. Okay. Now, so sa araw-araw mo siyang nakikita, may nakikita ka pang iba sa kabila ng kanyang kagandahan. Yes, sir. Di ba? Para bang sinasabi mo, Gusto mo palit tayo? you know, there's another side of you that I can see that other people cannot see. Yeah. Ano ba yan? Wala pa! Psst! Uy, wala pa yan! Nakakita ka ng technique. Yes, sir. Yes, sir. Pakibaba daw yung aircon. Imamahinday ko mo yan, Pastor. Imamahinday ko mo. Yeah, sige. Personalin mo na lang. There's another side of you that other people cannot see. Yeah. Alright. So, totoo yun. So, nagsimula ka lamang sa nakita mong isa, maganda. And the other side, nakikita mo naman sa next day. So, in other words, mga kapatid, tinan niyo mabuti ha, maya't maya, or araw-araw, or week after week, nakikita mo yung another side of her that other men do not see. Yeah. Double-sided. Ano yan, tape? Alright. So in other words, pag nakita mo na naman yung isa, there is something sa iyong gallbladder na nagbubuga ng insulin. Bakit? Para magkaroon ng sugar at para, siyempre, pag may sugar, sweet. Yes, sir. Sabi ni LJ. Yeah. So, kaya pag nakita, nasabi mo yung boom, araw-araw, boom, nakita mo, nagsimula lang sa maganda. Next, meron ka pa masasabi kung anong reason, another reason kung bakit mo siya mamahalin. Sa akin po ba sa matapang? That's the other side of her. Yes, sir. Yeah. Mag-ingat ka lang. So, dalawa na. Yeah? Dalawa na. So, makikita nyo mga kapatid, no, this is realistic, ha? Realistic to eh. Araw-araw, dagdag ng dagdag, yung nakikita mo sa kanya, sa madaling sabi, araw-araw din, dagdag ng dagdag, yung pagmamahal mo sa kanya. Yeah. Ayos. Konti na lang, mahuhuli ka na. Habang tumatagal, nagiging malapot. Uy. Lapot, parang ano nung punto, Pastor? Yeah, malapot. Malapot. Bakit, Pastor? Ba't malapot? Kasi hindi na po, tumatagal eh. Yeah, parang malagkit, malapot, malagkit. Parang kulangot naman yun sa'yo eh. Hanggang sa dumating ang isang araw na parang minamahal mo na siya na patulad ng paglamamahal
ng isang langgam sa asukal. Ay, pambing. Walang kasal-kasal, tumog agad. Well, anyways, this is realistic mga kapatid. Man. Yung pag sinabi natin commit to love, araw-araw yan nag-i-improve. Man. Bakit? Araw-araw, meron kang nakikitang magandang side ng Diyos sa relationship niyo. Amen. You see, ginising ka ng umaga, na kahit puyat na puyat ka, halos wala, ako sinishare ko to eh. May panahon, Saturday yan, Saturday. Well, as in, nakapikit ako pero hindi ako tulog. Kaya hindi ko mo nakapikit ay tulog. Yan ang sabi ni Rene. Medical condition, Pastor. Rene 2025. Ha? May medical condition. Yeah, may medical certificate. Rene 2025, hindi Yeah. lahat ng pikit tulog. Hindi, yan ang tatandaan nyo, hindi sapagkat nakapikit, tulog. Yun. So, now, so you understand what I'm saying here, mga kapatid? Yung commit to love is, it tells us na araw-araw ay nakikita natin na nag-i-improve, na develop yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yeah. Lalo pa nating minamahal ang Panginoon. That's why, ginamit natin yung salitang commit to love. You see, but love itself, hindi na kailangan ng commitment. Yeah. You see, sapagkat yung love talaga, totoong love na yun. Love na yun, kasama na yung commitment doon. You see, sapagkat merong love, merong commitment. But, if you say, I'm committing myself to love, in other words, tinuruan mo ang mind mo na mamahalin ko siya. Okay? Now, sapagkat mamahalin ko siya, hindi ka lang magsasabi, if it is from the mind, yung pagmamahal, there must be a reason. If you use your mind to say, I love you, then you have a reason why you love him. You love him. Amen. See? Ano yung reason mo? Iyan ang sinasabi kanina. So, araw-araw, hindi ka lamang nanatili sa isang rason. Tama, Dominic? Yes, sir. Hindi ka lamang nanatili sa isang rason. May dalawang rason. Next time, 3 rason na yan. Next time, 4 reasons na yan. Next time, 5 reasons na yan. And before you know it, marami ng reasons. Yeah. That's why. 1,000 reasons. That's why. No one can separate you from the love of God. Wow. Hey, Amen. God. Amen nga, amen. Yeah. Kaya nga mga kapatid, yung totoong pagmamahal, hindi kayang i-separate ng mga kahinaan ng tao yung pagmamahal. Amen. Amen. Ano man ang kahinaan ng tao, hindi kayang i-separate ang totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na galing sa Diyos. Diyan mo makikita eh. Kaya makikita nyo, ang dami nagsiseparate ngayon kasi hindi yung pagmamahal na galing sa Diyos. Kasi ang totoong pagmamahal na galing sa Diyos, araw-araw may nakikitang kabutihan yan. Listen, ang totoong pagmamahal, hindi yan tumitingin sa kahinaan. Hindi yan tumitingin sa kolokyal na pananalita, kapalpakan ng ibang tao, ng iyong minamahal. Kundi tumitingin yan sa kagandahan. Na sinasabi natin, the other side of you. Diba? So, makikita natin mga kapatid, na nakakalungkot kapag sinasabi natin mahal ang Diyos and yet wala tayong inilalagay sa action. Okay? Now listen, as you put your agreement into action deliberately, makikita nyo, mayroong ka uling makikita. Man. Amen. Pag meron ka naman uling nakita, lalo mo pa siyang mamahalin. Man. Kaya araw-araw imagine na dumadagdag ang pagmamahal mo. Dagdag ng dagdag ng dagdag ng dagdag. May tinatanong Pastor si Sir Antonio. Ano daw? Sabi ni Sir Antonio, pwede po Pastor part 2 bukas with Sir Dom. Sa team prep. Sa team prep? Pwede, walang problema. Pwede na. Guest speaker. Approve. Approve. Kasi patapos na Part ako. 2. Dito tayo bukas, Team Boss. Ha? Maganda to. Magandang usapin talaga to mga kapatid. Kasi alam nyo, yung iba nagsasabing, I'm committed to love God. No? Paano mo i-explain yung commit to love mo sa Panginoon?
This is it. Araw-araw. In other words, araw-araw nag-i-improve yung pagmamahal mo sa Panginoon at makikita mo, before you know it, wala na makakapag-separate sa inyo. Amen. Amen. Bakit? Amen. Amen. That's the real love. That's why we love Him because He first loved us. Amen. All right. Back to you, Maki. Ayan. Baka may gusto kang sabihin. Yeah, baka may gusto ko idagdag, no? Tapos na ako. Nagsalita si Pastor. Baka gusto mo sabihin sa kanya, yan ang pagmamahal ko sa iyo. Gar! Ano yung Gar? Ano mo sabi? No comment. Hindi mo kantahin nyo. Alam ba, tumasa ka niya o sa Kakantahin mo topic? yung, if this is love, darling. Hindi, alam nyo maganda yung pinag-uusapan natin na Team Focus. Ito yung sinasabi natin kaninang magandang conclusion. Pero alam mo, dapat nyo lang maunawaan ito, no? Na huwag nyong ilalagay, sabi ko sa inyo, baka ito'y mapunta sa Eros, baka ito'y mapunta sa lust. Pero ang totoong pagmamahal, araw-araw yan nag-i-improve. Ayan, amen. You go to the book of the 1 Corinthians chapter 13, when you get home, o kayong mga nasa bahay, buksan yan, basahin nyo yan, makikita nyo dyan yung na kung ano sinasabi ng love, what is love, and what love is not. Yeah. Yeah. What love is and what love is not. Yan. Okay? Nabubuyo ito, lugar. Isa sa Team Focus, Pastor, isa po sa mga gusto ko pong sinabi nyo kanina is yung pagdating sa love, yung love kaya niyang i-conquer ang lahat. Yeah. Kasi alam nyo po, Team Focus, ganito yan eh. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, Team Focus, that sa edad ninyo talagang grabe ang mga pinapakita ng mundo para manghina kayo sa pagmamahal nyo sa Panginoon. Pero yun nga yung sinasabi nga ni Pastor kanina, if love can conquer everything, how much more kung mailalagay mo pa yan sa tama? Kasi maganda yung Pastor, yung sinabi nyo po kanina, na hindi porket love, tama agad. Yeah. Maganda yung sinabi ni Pastor that there's, in the Bible, sinasabi rin ni John, that there's a negative side of love. Kaya nga nasabi nung kanina ni Pastor Hill na love not the world. So there is a negative side pagdating sa pagmamahal dahil kailangan mailagay nyo, Team Focus, bilang isang kabataan, yung pagmamahal sa tamang persona. Which is yun yung pinupromote ng buong topic natin ngayong buwan na ito. Kaya, yun na lang, isipin nyo, Team Focus, na if love can conquer everything, then ibig sabihin yan, ngayon, siya sa atin nyo kung kanino yung pagmamahal ninyo bilang isang kabataan. And kung na-check nyo naman, na yan ay nasa Panginoon, then you don't have to be afraid of this world. Yung kasi, katulad niyan, if love can conquer everything and if your love is committed sa Diyos, then huwag ka matakot na maiwan ka ng mundo na ito kasi never kang magiging maiiwan ng mundo na ito kundi lagi ka pang advance. Bakit? Kasi ang pagmamahal na nasa iyo ay pagmamahal mo kay Kristo. Diba? Yan ang kagandahan niya. Sir Dominic. Yes, sir, in conclusion po, total, this is... Sabihin ako sa topic. Sige, sa topic. sorry. Ay, alam natin po sa sa akin naman, sir, yung dating sa akin nung sinabi ni Pastor kanina, it's about how we respond doon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya Team Focus, yung pagmamahal na sinasabi kanina is not just an emotion eh. Yeah. It is a choice. Kaya depende doon sa pagpili natin kung para sa Diyos ba yan o para sa negative nga, para sa mundo. Man. Kaya pag pinili naman natin, sinasabi ni Pastor, sinabi rin for the whole month, na for the whole past episode sa pinag-uusapan natin yung commit to love God, makikita natin doon with the right commitment sa buhay natin, maikip natin ng tama yung mga choices na pinipili natin sa buhay natin. Hindi tayo yung tulad ng ibang young people sa labas na pabago-bago yung pagmamahal. Yung pabago-bago yung commitment. Nagbago lang kasi, nagbago lang yung feeling mo. Yan yung nangyayari sa Team Focus ngayon eh. Nagbago yung feeling mo, kaya palagay mo, feeling mo rin, magbabago rin yung commitment mo, yung pagmamahal mo. Yeah. Kaya Team Focus, isipin natin yan, with the right commitment, mananatili yung tama natin na relationship, yun yung the best nun, tamang decision, at tamang desire sa buhay natin, mananatili yan. Lalong-lalo na pag nanatili tayo dun sa ating commitment sa pagmamahal sa Diyos. Amen. Yan, Amen. sir. Yeah. Maganda yun. Maganda. Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, no, kung yan ay pagmamahal talaga ng Diyos, ay hindi dapat yan paurong or hindi pababa.
Man. Dapat, pag sabi ko nga sa'yo, commit to love, you're committed, nakafocus ka on the things na lalo pang mag-i-enhance doon sa relasyon niyo sa Panginoon. Amen, amen, You see? amen. Kaya pag sinabi mong, I love God, okay, walang katapusan yon. Katulad sinabi ni Dominic kanina, 10 lamang yun mga kapatid. Nagtatawanan tayo kasi akala natin, patungkol lamang yan kay Dominic. Pero sa totoo lang, patungkol sa atin. Yeah. Okay, kasi nagsisimula lamang isa-isa, tapos pag araw-araw may nakikita ka sa Diyos, may ginagawa. Just imagine, kapatid, no, mga teenagers, no, mapusok, marupo, mapusok kayo pero marupok. Aray, may kondisyon. Nandun kayo sa kalagayan na marupok na mapusok. Or kaya naman, mapusok kayo pero marupok kayo. Tanggapin. That's why you need guidance pa eh. Amen. Pero Amen. doon sa kalagayan na makikita nyo, madaling marupok, madaling magiba, madaling matumba, madaling masaktan, madali kayong masira. See? So, pero mapusok. Yung pabigla-bigla. Basta, sawayin mo. Ayaw magpaawat. Sige, bira. Pero ang tanong ko ngayon, pagdating sa relationship, ano yung nakikita natin? Are we seeing something that is nadidevelop or nadidestroy? See? Nadidevelop, napapaayos, you see? Kaya, as we continue to love God, araw-araw yan, may nakikita tayo, nakafocus tayo sa isang kabutihan ng Diyos, kaya araw-araw nadadagdagan. Lalo pang tumitibay, lalo pang nagiging strong ang pagmamahal natin sa Diyos. Ganun yan. Okay? Amen, amen. Kaya yan ang pinakatandaan natin, Team Focus. That's how important it is yung matuto kayong i-commit ninyo ang sarili ninyo sa pagmamahal ninyo sa Diyos. Okay? Kaya nawa, at the end of this month, no, sabi ng mundo, this is a love month. Ngayon, natutunan ninyo kung saan ninyo dapat ilagay ang tamang pagmamahal na sinasabi nila. Okay? Kaya alam nyo, maganda yung huling sinabi ni Pastor kanina. Muli niyang binalikan yung kanyang sinabi na pag sinabing you are committing yourself to love God, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, pangat yan. So dapat sa buhay ninyo, Team Focus, kung talagang sinasabi ninyo mahal nyo ang Diyos, your life should always go up sa improvement lagi at hindi lagi pababa. Yan ang pinakamagandang basihan ng pagmamahal nyo sa Diyos. Kapag kayo ay nag-i-improve sa inyong buhay because that will always reflects on how you love God. Okay? So I hope na kayo ay meron natutunan, Team Focus, na mga viewers natin sa Facebook Live and sa ating Google Meet at dito sa ating live audience. Of course, since na ito, mabilisan lang, since na ito ang last month natin, last episode para sa buwan na ito, syempre, hindi mawawala si Boy. Shout out. Hindi na boys eh. Bakit, Boy na lang. bakit nag-iisra lang siya? May klase po eh. May tsaka Gab, nasa ka? Ano ba? Sabi mo kay kuya si Gab, mo. di ba? Oh. Ano si Gab? Kalbo. Boy, shout out! Pasok! Good evening, Team Focus! At nagbabalik naman tayo sa ating Boy Shoutout. Yan, good evening po sa inyo lahat. Good evening, Pastor Hill. At ngayon po, ay meron din po tayong isa-shoutout. Unang-una na po sa lahat ang ating mga first-time visitors. Ayan, meron po tayong 8 first-time visitors. Yan, meron po tayong 8 Tama lang yung first-time sinabi mo visitors. 8 kasi Oo po, sir. baka masabi nilang 7 eh. Ayan nga po, galing sa Makati Central, si Grace Vidad, ayan. At meron din pong 4 galing sa Central East, si Nicole, si Angelo, si Albert, at si Melogen. At meron pong 3 galing sa South Border, si Yana, si Cleo, at si John Ramon. Ayan. Isa-shoutout ko na rin po yung isa pa pong station na nag-send rin po ng picture dyan, ang Pasay West, dyan sa Villamore. Ayan, shoutout sa'yo, Larry. At yung iba pong mga nag-send ng picture na individual, yan, si Hannah, si Queenie, si Janine, si Ruth, at si Jesseline Reyes. At ayan nga po, makakasama po natin sila ngayon sa ating Google Meet. Ayan, sa Google Meet. Kaway-kaway naman po tayo dyan sa Google Meet. Ayan. At yun po yung ating mga shoutout para po sa iba pong mga shoutout natin sa Google Meet. Back to you, sir. Yan. At, Shoutout sa mga nasa Google Meet. Yan. Kaway-kaway po sa lahat ng mga stations natin sa Google Meet. Yan, meron tayong stations from different areas. Yan, stations natin sa dito muna sa
South Border, yan. Ilan ang stations nyo ngayon, Sir Joshua, sa South Border? Yan, nandiyan sila. Yan. Uy, Sila Ma'am Escalada. Aba sa Escalada Station. Yeah. At meron din sa PNR. Yan, sa PNR. Si Mike, Latin nandiyan. Ripe. Si Mike. Yan, at nandun din, of course, sa Central East. Central East, marami rin Central East na station. Sa Central East, nasa yung, nakita ko sila Joshua eh. Ay, sila Joshua, sila Jeru. Yan, sila Jeru. Yan, Yeah. ayun, si Joshua. Oy, Yan. si ano? Joshua, Jairo. Si Banong. Si Manong. Yan, and of course, para nakita ko may station din. Of course, yung station namin. Yan, Southeast. Nagngitian na lahat. Si Banong na lang hindi kumingiti, oh. Try not to react challenge yan lagi. Tatay. Yan, station, yan. Ito sa Central South. Central South. Yan, Central 30. South. Yan, sa 30. ang Team Focus ng Central South. Amen. Yan, of course, kay Sir Southeast. Rick sa Southeast, sa Mondihar. Mondihar Yan Station. yung first time, si Stephanie. Dito, first time. Amen. Okay? Yan, siguro, hindi na natin isa-isa. Matawag pala masyado. Si Sir Rudy, saan parang account ni Sir Rudy? First Sa time na C6 nakita. yan, Sa C6, yan. Asan? Yan. Rudy. Si Boss Yan. Jessa, nandyan, no? Pastor Rudy. Master Rudy. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Again, kaway-kaway muna sa lahat na nasa Google Meet. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa lahat ng nasa Google Meet. Yan, amen, Pasay amen. West. Yan, Pasay West. Kanina, nabati naman na ni shoutout boy. Patay wet. Of course. Ang tabi ng bata. Patay wet. Okay, kaya sa lahat po ng mga nasa studio live audience natin, of course, ay okay na. Nakita naman na yung studio live audience natin kanina. Yan, balik na sa atin dito sa, yan. Ay, muntik na maputol yung ulo ni Sir Dominic, ah. Yan, kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin nasa Google Meet at nasa Facebook Live, I hope na enjoy ninyo ang podcast ni Pastor Hill sa love story ni Sir Dom. May babawi ako yari guys. Pero maganda, at least ano yun, interview yun. Oh, interview. Libre yun. Part 2 bukas Pero daw, sa Sir. totoo lang, talaga naka-score ka doon. Oo, tingnan mo yan, tingnan mo. Tapos Okay ayaw na mo daw. pa. Okay, so again, maraming salamat. Abangan ninyo ang susunod na episode ng ating programang sa mga susunod na buwan. Abangan ninyo, napakagandang topic yan. At magandang topic ang ating pag-uusapan. And of course, tuloy-tuloy lang yan. Kaya sa lahat ng mga nasa Google Meet, ay sa mga first time, sana hindi lang kayo dyan sa station. Makasama rin sana namin Amen. kayo dito sa church this coming Sunday. No? Alright, Kaya yeah, magkita-kita tayo sa Sunday. Yes po. Kayo muna nandiyan sa stations, ha? Po, kaya sa lahat ng mga nasa stations, see you this Sunday. Sa lahat ng Team Focus na nasa Facebook Live, nasa Google Meet, and to all the Team Focus members of North, South, East, and West Corner, maraming salamat. On top of all this, all we can say is to God be the glory, and see you on the next episode ng Amen. ating programang Stay Alive! God bless. There's something about the love of Jesus that's hard to comprehend. There's something about the power that frees us. I may never understand. There's something about the love of Jesus that's hard to comprehend. There's something about the power that frees us I may never understand.
when He healed my broken heart, when He healed my broken heart. The love of Jesus is greater far than tongue or pen can tell. It goes beyond the highest star and reaches the lowest hell. The ocean filled, the skies of parchment made, where every stone on earth upheld, each man a scribe by trade. To write the love of Jesus would drink the ocean dry. For good the scroll contain the whole, even stretch from sky to sky, even stretch from sky to sky. All I know is I was blind, but now I see. All I know is I was lost, but He found me. To tell you about the love of Jesus, where do I ever start? He touched me. He touched me. He changed me. He changed me. When He healed my broken